Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas ay nagsimula sa pagsalaysay sa atin tungkol sa mga kapanganakan ni Juan na Tagapagbautismo at ni Jesus ng Nazaret. At sa susunod na bahagi ng Ebanghelyo, pinakita ni Lucas sa mga sumunod na pangyayari. Si Juan ay isang propeta na ngayon at pinuno ng isang kilusang pagbabago sa ilog ng Jordan. At pumupunta ang lahat ng mga Israelita para magpabautismo. Ang mahirap, mayaman, maniningil ng buwis, pati ang mga sundalo. Teka, ano nangyayari dito? Iniaalay ng lahat ng mga taong ito ang kanilang sarili sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Ginagawa nila yun sa paglublog sa ilog? Noong unang panahon, nakuha ng Israel ang lupaing ito nung tinawid nila ang ilog ng Jordan at binigyan sila ng Diyos ng responsibilidad. Tinawag sila para maglingkod lang sa Kanya, mahalin ang kanilang kapwa at sama-samang itaguyod ang hustisya. At alam natin mula sa mga kwento sa lumang tipan na paulit-ulit silang nabigo. Tama, kaya tinatawag ni Juan ang Israel para magsimula ulit. Babalik mula sa ilog at lalabas para magbalik loob sa kanilang Diyos. Handa para sa bagong bagay na gagawin ng Diyos. Kaya unang makikita si Jesus na nasa gitna ng kilusang ito para sa pagbabago. Binautismohan ni Juan si Jesus at bumukas ang langit. At isang boses mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang aking anak na minamahal ko. Sa iyo nasisiyahan ako." Ngayon, mapapansin ang mga salita ng Diyos dito ay parang inuulit ang mga nakasulat sa kasulatan ng mga Hebreo. Ang unang linya na ito ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 2, kung saan nangako ang Diyos na darating ang isang hari na mamumuno sa Jerusalem at lalabanan ng kasamaan sa mga bansa. At ang kasunod na linya naman ay galing sa aklat ng propetang si Isaías. Tumutukoy din ito sa Mesiyas na magiging isang lingkod, magdurusa at mamamatay para sa bayan ng Israel. Pagkatapos nito, nagpunta si Jesus sa ilang sa loob ng 40 araw na walang pagkain. Ibig kong sabihin, yan ang tansya nito. Sa kwentong ito, binabalikan ni Jesus ang 40 taong paglalakbay ng Israel sa ilang, kung saan ay nabigo silang magtiwala sa kanilang Diyos at sa gayon ay nagrebelde sila. Pero nagtagumpay si Jesus sa pamamagitan ng paglaban sa tukso at pagtitiwala sa Diyos. Kaya pinagtutunayan sa kwentong ito na si Jesus ang magpapatuloy sa kwento ng Israel. Mula sa ilang, bumalik si Jesus sa rehiyon ng Galilea, sa kanyang bayan ang Nazaret. Nasa sinagoga siya at inimbitahan siyang basahin ang banal na kasulatan. Binuksan niya ang aklat ni Isaías at binasa niya, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinili niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap." Bakit sa mga mahihirap? Alam mo, sa kulturang Hebreo, ang pagiging mahirap ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay masigit na tungkol sa mababang katayuan sa lipunan. Mga kababaihan at mga bata at mga may sakit, mga taong nasa laylayan ng lipunan. At ang nakakagulat, maaaring kabilang dito ang mga taong may pera, tulad ng mga maniningil ng buwis. Tinuturing din silang mga tagalampas at nandito si Jesus para sa kanila. Nagpatuloy si Jesus sa pagbabasa. "Pinadala ko ng Panginoon para ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo, para palayain ang inaapi at ipahayag ang taon ng kabutihan ng Panginoon." Parang malaking bagay ang kalayaan para kay Jesus. Totoo, pinapalaya ni Jesus ang mga tao sa kanilang mga karamdaman mula sa kanilang nakaraan, sa kanilang kahihiyan, at pinalalaya niya sila para maging bahagi ng bagong kaharian ng Diyos na sinabi ni Jesus na tinutupad dahil sa Kanya. Pagkatapos nito, pumili si Jesus ng 12 lalaki mula sa lahat ng kanyang mga alagad bilang mga pinuno na tutulong sa kanyang misyon. Sinadya ang bilang na 12 dahil simbolo ito ng 12 lipi ng Israel. Pero isa tong grupo ng mga lalaki may iba't ibang katangian. May mangingisda, may dating maniningil ng buwis na nagsilbi para sa gobyernong Romano, may dating rebelde na lumaban sa pananakop ng Roma. Imposible magkakasundo ang mga taong ito. Oo, sinadya ni Jesus na pagsamasamahin ng mga taong tagalabas sa tinuturing ng mga kaaway. Pero sa loob ng kaharian ng Diyos, tinawag sila para makipagsundo at mamuhay ng may pagkakaisa. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang pagpasok sa isang bagong sistema ng mundo. At sa gayon ay nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo. "Pinagpala kayong mahihirap kasi para sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayo na umiiyak ngayon kasi tatawarin kayo. Pinagpala kayo kung naiinis sa inyo ang mga tao dahil sa akin." Sinabi pa ni Jesus sa mga alagad niya na mahalin nila ang kanilang mga kaaway, na maging sobrang mapagbigay kahit sa mga taong ayaw nila, magpatawad at magpakita ng habag sa kapwa. Talagang naiibang paraan ito ng pamumuhay. At hindi lamang tungkol dito ang itinuro ni Jesus. Nangako siya na pangungunahan niya ang daan, na siya ay magiging labis na mapagbigay at mapagpatawad, at mga kaaway ay mamahalin niya sa pinakamatinding paraan, ang pag-aalay ng sariling buhay para sa kanila. Ang huling kwento sa bahaging ito ng Lucas ay talagang nakakamangha. Dinala ni Jesus ang ilan sa kanyang mga alagad sa itaas ng isang bundok. Lumitaw doon ang kaluwalhatian ng Diyos bilang isang nagliliwanag na ulap. Biglang nagbagong anyo si Jesus.
At may dalawa pang mga propetang lumitaw, sina Moises at Elias. Yun nga, sila ang mga sinaunang propeta na nakaranas din ng kaluwalhatian ng Diyos sa isang bundok. At pagkatapos ay nagsalita ang Diyos mula sa ulap na sinasabi, "Ito ang aking anak, makinig kayo sa kanya." Ipinapakita sa atin ni Lucas na si Jesus ang pinakahuling propeta. Siya ang salita ng Diyos sa Israel. Pinag-usapan nilang tatlo ang tungkol sa gagawin ni Jesus pagdating niya sa Jerusalem. Anong gagawin niya? Pupunta siya sa pangunahing bayan na yun para mailuklok na tunay na hari ng Israel. Pero hindi sa paraang inaasahan ng lahat. At sa ganitong paraan, ang misyon ni Jesus sa Galilea ay magtatapos. At ang susunod na bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas ay nagsisimula sa mahabang paglalakbay ni Jesus papunta sa Jerusalem.